Um, Isipin mo na nabali yung braso mo. Pupunta ka sa doktor, tapos ipapasok ka sa isang x-ray machine at makikita ninyo yung bali sa buto. Puti at malinaw. Oo, walang dudang nandyan. Napakadali, di ba? Sira o hindi sira. Pero, paano kung ang diagnosis na kailangan mo hindi para sa pisikal na buto? Ah, Paano kung para sa kaluluwa mo? At yung x-ray machine hindi isang malamig na makina sa ospital, kundi isang lalaki na nakatingin ng direkta sa mga mata mo sa pamamagitan ng isang zoom screen. isang nakakapangilabot pero napakagandang imahe niyan. Kasi yan mismong espasyo ang papasukin natin ngayon sa malaliman diskusyon natin. Tama. Isang kakaibang teritoryo kung saan yung napakasinaunang konsepto ng pananampalataya, himala at panggagamot direktang bumabangga at sumasanid pa nga sa pinakamodernong teknolohiya ng internet. At para malinaw yung direksyon natin ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga turo, mga panawagan, at yung lumalawak na impluensya ni Narciso Ulalo. Isang kilalang faith healer at nangangaral dito sa Pilipinas. Exactly. At hawak natin ngayon ang tatlong magkakaibang sanggunian para buuin ang kwentong ito. Una, isang artikulo mula sa sarili niyang website na nagpapaliwanag ng tinatawag niyang Divine Mission. Tapos yung pangalawa, Pangalawa, isang napakadetalyadong Facebook post tungkol sa isang panaginip niya noong May 24, 2026. At pangatlo, ito yung pinaka-interesante para sa akin, ang mismong audio transcript mula sa isang Zoom meeting. yung kung saan hinimay niya yung panaginip na ito kasama yung mga tagasunod niya? Oo. Pero bago tayo lumalim ng husto dyan, mahalagang ilatag natin ang layunin natin dito para sa mga nakikinig. Totoo yan. Kasi yung mga dokumentong susuriin natin ngayon, puno yan ng matatapang na pahayag tungkol sa religiyon, pananampalataya, at pati na rin sa mga tradisyonal na institusyon ng simbahan. Kaya gusto naming linawin na wala kaming pinapanigan dito, hindi tayo nandito para husgahan o i-endorse ang sinuman, di ba? Wala talaga tayong kinikilingan dito. Ang papel lang natin intindihin kung paano gumagana yung mga ideyang ito. Gusto nating himayin yung psikolohiya, yung kultura, at yung mismong mekanismong kung paano nabubuo ang ganitong uri ng debosyon sa loob ng digital age. Kaya bakit ma ito mahalaga sa iyo na nakikinig ngayon? Kasi ipinapakita nito kung paano nagbabago ang hugis ng pananampalataya ngayon sa panahon ng internet. Isang simpleng mensahe na umaabot sa buong mundo sa pamamagitan lang ng isang click. Ang galing, di ba? Oo, kaya okay, himayin natin ito. Simulan natin doon sa pundasyon ng ginagawa niya. Base doon sa website niya, itinuturong ni Olalo ang sarili niya bilang instrumentong pinili ng Diyos. Instrumento. Bali hindi siya mismo ang nagpapagaling? Tama. At ang paraan niya ng panggagamot hindi gumagamit ng mga halamang gamot o operasyon, boses niya mismo ang ginagamit niya. Pero heto yung pinakamabigat na kondisyon niya mula sa Diyos. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ang maningil. As in libre. Libre. Wala siyang hinihinging kahit isang sentimo. Alam mo, ang nakakabighami rito yung kawalan ng pinansyal na transaksyon. Napakalakas na pundasyon yan kasi kung iisipin mo yung psikolohiya ng mga taong naghahanap ng lunas. Yung mga desperado na. Oo. Yung mga taong madalas naubos na ang pera sa ospital o paulit-ulit ng naloko ng mga peking manggagamot. Yung salitang libre nagtatanggal ng lahat ng depensa nila. Wala silang ilalabas na pera, kaya pakiramdam nila walang hidden agenda dito. Walang modus. Exactly. Ang taming puhunan na hinihingi di Olalo purong pananampalataya. Pananampalataya sa kanya bilang instrumento at kay Hesukristo. At doon napapasok yung tinatawag niyang power of mind. Kasi ayon sa kanya, hindi ito simpleng katalinuhan lang Ito daw yung kakayahang makita ang buong buhay ng isang tao. Parang nai-scan niya lahat ng mga kasalanan mo, buhay man yung mga taong sangkot o matagal ng patay. Grabe yung level ng scanning na yan. Kaya rin daw niyang makita ang hinarap, di ba? Oo, kaya ihalin tulad natin ito sa isang parang spiritual MRI machine.
Isipin mo na lang, dati kailangan mong pumasok sa kumpisalan para aminin yung mga kasalanan mo sa pare. Kailangan magsalita. Pero ngayon, nakaupo ka lang sa harap ng laptop mo sa loob ng bahay mo sa isang Zoom meeting, tapos yung taong kausap mo sa screen, parang nakikita na lahat ng itinatago mo sa ilalim ng balat mo. At ang epekto niyan sa isang tao, matinding pagkamangha at pagbaba ng ego. Kasi kapag may isang taong nag-aangkin na alam niya yung pinakamadidilim mong lihim ng hindi mo sinasabi, Automatic na, may kapangyarihan siya sa'yo. tama, nagkakaroon ng instant na otoridad na hindi na nangangailangan ng titulo o diploma. Pero wait lang, heto yung pushback ko dyan. Paano natin masisiguro o paano matutukoy ng mga tao ang pagkakaiba ng isang tunay na divine intervention kumpara sa isang taong sobrang galing lang magbasa ng body language? Yung tinatawag na cold reading. Oo, yung may mataas na karisma. Kasi maraming mga mentalist o mga eksperto sa psikolohiya ang kayang-gayang alamin yung nararamdaman mo base lang sa galaw ng mata mo o tono ng boses mo o kaya sa mga impormasyong nakapublic na sa social media mo, di ba? Totoo yan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga nung unang punto natin kanina. Alin doon? Yung kondisyon ng pananampalataya at yung hindi paniningil ng pera. Kasi sa pananaw ng komunidad niya, inilalayo ni Ulalo ang sarili niya sa imahe ng isang con artist. Dahil nga, wala siyang financial na motibo. Walang bentahan ng produkto. Purong pananampalataya lang ang puhunan. Oo, para sa kanila gumagana lang ang mekanismo kung bubuksan ng tao yung puso niya. Yung power of mind ang nagiging tulay, pero ang patunayan ng pagiging lehitimo niya ay yung mismong kagalingan nararamdaman nila pagkatapos. Makes sense. Pero hindi lang panggagamot ang ginagawa niya sa power of mind na yan. Ginagamit din niya ito para tahasang punahin ang mga tradisyon na nakasanayan ating mga Pilipino. Dito na papasok yung post niya. Oo, dito na magiging sobrang interesante ang usapan natin. Lumipat tayo doon sa Facebook post niya noong May 24, 2026. Ikinwento niya rito ang isang panaginip. Siya daw naglalakad. Tapos narinig niyang may isang pagpupulong at ginagamit ang pangalan niya. Tapos anong ginawa niya? Lumapit siya at bumati ng "Peace be with you." At ano ang naging sagot sa kanya? Isang malakas na pag-asarado ng pinto. Sabay sabi sa kanya na, "Hindi ka kasali dito." Nalaman niya na naghahanda pala yung mga tao doon para sa isang piyesta. At may isang nagsabi mula sa loob na, "Buhay natin ito, bakit pakialaman niya?" Isang linyang napakalalim ng implikasyon. Kaya sa Zoom meeting, ipinaliwanag niya itong panaginip na ito. Inatake niya ang konsepto ng piyesta. Sabi niya, mahilig daw ang mga tao sa piyesta, pero kung tatanungin mo sila, hindi naman nila maipaliwanag kung bakit. Wala silang alam sa totoong dahilan. Basta nandun lang para kumain at makisaya. Ihambing natin yung kultura ng piyesta na yan sa isang social media echo chamber. Paanong echo chamber? Kumbaga, sa internet, marami ang nakikiuso. Nagla-like, nag-share, nakikisaya dahil nandun yung lahat ng kaibigan nila. Pero iilan lang talaga yung nakakaintindi kung ano yung ipinagdiriwang o ano yung issue. Ginawa lang daw ang piyesta noong unang panahon para makahakot ng tao at pera. At alam mo, para makuha niya yung atensyon ng mga tagapakinig niyang nanonood lang sa screen, gumagamit siya ng komedya. Oo, yung joke niya sa salitang Katoliko. Hinati niya sa 3 liko. Una, raw, ilaiko. Pangalawa, tiko. At pangatlo, amo. Nagdagdag pa siya ng biro tungkol sa bring house. Yung imbes na bring home, bring house na daw kasi inuwi na pati yung bahay sa sobrang tako ng mga bisita. Nakakatawa pakinggan pero ano ang layunin ng pag-atake niyang ito? Iyan din ang tanong ko Bakit kailangang atakehin ng isang tradisyon na nagbibigay ng saya sa komunidad? Diba ang piyesta nagbubuklod sa mga magkakapitbahay, nagpapakain sa mga walang-wala? Ano ang masama doon? Para masagot yan, balikan natin yung metapora sa panaginip niya. Yung mga taong nagtabon ng lupa. Nagtabon ng lupa. Oo, sinasabi niya na maraming nag-aaking tagasunod niya ang lihim na namimiesta pa rin sa likod niya. Nagtatago sila sa ilalim ng lupa. Ang punto niya, kahit anong tago mo, nakikita ng Diyos ang intensyon mo. Kaya hindi sapat ang pagsunod sa salita lamang. Tama, kailangan ng aksyon at malinis na intensyon.
Inaatake ni Colalo ang piyesta dahil isa itong manifestasyon ng bulag na pagsunod. Hipokrisiya, kumbaga. At yung pagkupumilit na ito sa purong pananampalataya, may literal na epekto talaga yan sa buhay ng mga tao. Ikwento natin yung nangyari sa isang pamilya mula sa Cotabato. Ibinahagi rin ito sa Zoom meeting eh. Yung OFW. Oo, yung asawang lalaki nagtatrabaho sa Saudi, tapos yung asawang babae at anak niya nandito sa Pilipinas at nagkasakit ng COVID. Ginamot ni Olalo yung mag-ina at gumaling sila. Kaya lubos ang pasasalamat ng lalaki. Naging matibay ang paniniwala niya kay Colalo. Pero, ito ang twist. Imbes na maging masaya yung pamilya, nag-away yung mag-asawa. Kasi pinipilit ng lalaki yung mga turo ni Olalo, tapos nagrebelde yung babae. Umabot sa punto na habang magkakausap silang tatlo sa isang video call, nagalit yung babae. Anong ginawa? Kumuha ng upuan at inihagis ng malakas sa kamera. Habang ka-video call si Olalo. Grabe, literal na physical na sakitan na yan na. Isipin mong nasa kabilang linya ka tapos may lumilipad na upuan papunta sa screen mo. Nakakagulat talaga. Pero ang mas interesting dyan yung naging payo ni Olalo dun sa lalaki. Sabi niya, huwag mo nang i-share sa asawa mo. Huwag mong hayaang masira ang pamilya ninyo dahil sa relihiyon. Iginiit niya na ang kaligtasan individual. Binabasag niya yung ilusyon natin ng collective salvation. Yung sama-samang pamilya. Kasi sa atin, di ba, ang kaligtasan parang isang group tour package na kapag sumakay sa iisang bus ng relihiyon, yung pamilya, sabay-sabay na pupuntang langit. Inutil daw ang paniniwalang iyon. Oo. Kasi sabi niya, para itong isang solo backpacking trip ng iyong kaluluwa. Ikaw lang mag-isa. Nagdadala ito si isang mahalagang tanong. Kasi 'di ba, hindi ba kabalintunaan na yung mensaheng dapat sana nagdadala ng kapayapaan nagiging dahilan pa ng pagkasira ng pamilya? O nga. Pero sa pagsusuri natin, ipinapakita dito na binabago ni Olalo ang tradisyonal na pananaw natin. Sabi niya, 3 bagay lang ang kailangan: pagbabago, pagsisisi, at paniniwala. At itong 3 ito, pawang mga personal na desisyon. Hindi mo pwedeng ipasa sa asawa mo o sa anak mo. Kaya pala kahit nagkakasakitan na, mas pinili nang sabihin na huwag nang ipilit kesa sirain ang pamilya. Napaka-individual ng pananaw niya. At kung kaya niyang basagin ang matagal ng konsepto ng pamilya, mas madaling intindihin kung bakit hindi siya nangingiming banggain pati ang mismong simbahan. Tahasan niyang binabatikos ang institusyon Oo, deksahan niyang tinawag na number 1 makasalanan ang mga pari at pastor kasi daw ginagamit nila ang salita ng Diyos para mangloko at kumita. At yung mga miyembro na sunod-sunuran lang, number 2 makasalanan naman sila. Anti-establishment talaga. Parang mga disruptive startup sa mundo ng negosyo, kagaya ng pagtanggal ng Uber sa mga traditional taxi. Pilit na tinatanggal ni Olalo ang mga middleman, yung mga pari at pastor, para magkaroon ng diretsong koneksyon ng tao sa Diyos. Pero kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kung sinasabi niyang sira ang kredibilidad ng simbahan, hindi ba't lumilikhayang siya ng panibagong uri ng middleman kung saan siya naman ang nasa sentro? Magandang pushback yan. Kasi inilalagay niya ang sarili niya bilang direktang tagapagsalita At para patibayin iyan, gumagamit siya ng matinding takot at katatawanan. Ikwento mo yung tungkol sa impyerno. Yung nakakakilabot na paglalarawan niya. Sabi niya, dinala daw siya ng Diyos sa ibabaw niyang impyerno. Iginiit niya na nasa ilalim mismo ng lupa ang impyerno. At naramdaman daw niya ang matinding init sa mismong talampakan niya. Literal na pakilamdam. Visceral masyado. Sinusulog daw doon ng kaluluwa bago hubugin muli ang mga buto. Pero tapos, bigla siyang nagpasok ng isang nakakatawang senaryo. Yung biro tungkol sa pari at madre. Oo, magkikita raw sa impyerno ang isang pare at isang madre. Magrereklamo daw yung madre sa init, tapos sasangayon yung pare. Magpasalamat na lang daw sila kasi bibo o masaya sa impyerno dahil maraming tao. Hindi tulad sa paraiso na mingaw o tahimik kasi ilan lang yung nakakapasok. Isang napakabisang pamamaraan para gisingin ng madla. Pinapatawa ka, tapos bigla kang tatakutin. Kinukuha niya yung buong atensyon mo bilang isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago. At dahil sa ganyang klaseng mga matapang-tapang na pahayag, syempre, hindi maiiwasang dumami ang mga kritiko niya sa internet. Yung mga bashers. Oo, pero imbes na matakot siya, tinatawag niya silang mga vitamins. Vitamins? Literal na bitamina? Oo,
Mas lalo daw siyang ginaganahan kapag inaatake siya. Tahimik siya kapag walang kumakalaban, pero kapag meron, nagiging masigla siya. Parang halaman na nauulanan ng madaling araw daw. Ang galing ng analogy na iyon Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Para siyang isang internet troll's worst nightmare. Kapag binato mo siya ng bato, gagawin niya itong pataba para lalong mamulaklak. At hinahamon pa niya yung mga tao, di ba? Oo, heto yung nakakapanabik na paghamon. Sinasabihan niya ang mga tao, kung kaya nyo, ipublic natin ang mga kasalanan nyo. Ipapangalanda daw niya ng live sa internet ang mga lihim ng mga bashers niya. Wait lang. Lahat ng kasalanan? Maliban lang sa pagpatay, hindi daw niya pinapapublic yun. Pero yung ibang lihim, ibubunyag niya. Kaya ang tanong dito, ang pananakot ba na ibunyag ng live sa publiko ang mga personal na kasalanan? Ito ba ay refleksyon ng purong tiwala sa sariling kapangyarihan o isang napakagaling na pananggalang para walang sino mang ang maglakas loob na kumusyon sa kanya? Defense mechanism, kumbaga. Oo, kasi i-highlight natin ang galing ni Olalo sa pagkontrol sa naratibo sa social media, sa paghamon niyang ilabas ang mga itinatagong baho ng kanyang mga bashers sa ere, nakakabuo siya ng isang kapaligiran kung saan ang mga tagasunod ay nananatiling tapat dahil sa takot na mabunyag ang lihim nila. At yung mga kritiko, mapapaisip ng makalawa bago magsalita. Exactly. At para isara yung loop ng paniwala, ibinahagi niya yung mensahe mula sa isang tagasunod niyang nangangalang Meski. Oo, yung nananigip din. Napanaginipan daw ni Meski na nakapila sila sa labas ng bahay para sa isang piyesta, na siyang umaayon ng eksakto sa original na mensahe ng panaginip ni Olalo noong May 24. Parang pinapatibay nung tagasunod yung kwento ng leader. Tama. Samarahin natin itong napakalalim na pagtalakay natin ngayon. Nagsimula tayo sa pangakong libreng panggagamot gamit yung power of mind. Tapos pumunta tayo sa tahasang pagbatikos niya sa piyesta at sa institusyon ng simbahan. Hanggang sa muling pagbibigay kahulugan sa kaligtasan bilang isang individual na pasya. At yung kakaibang paraan niya ng paggamit ng mga kritiko bilang vitamin sa online na mundo. Pinapaalalahanan tayo nito kung bakit ito mahalaga sa atin ngayon. Ipinapakita nito kung paano maaring mabago ng makabagong teknolohiya ang sinaunang paghahanap natin ng lunas, katotohanan at direksyon sa buhay. Lalo na sa panahon na ang bilis na ng impormasyon. Kaya iiwan ko kayo na mga nakikinig ngayon ng isang malalim na katanungan na gusto kong pag-isipan ninyo. Sa isang modernong mundo kung saan ang halos lahat ng bagay ay madaling record, madaling i-google at maipaliwanag ng siyensya, tulad mismo ng mga Zoom meetings at Facebook Lives na ginagamit natin, Oo. bakit kaya mas lalo pa tayong naaakit at nauuhaw sa mga misteryo, himala at mga supernatural na bagay na hindi nakikita ng ating mga mata? Ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na pangangailangan ng ating mga kaluluwa sa kabila ng maingay at digital nating pamumuhay? Napakagandang isipin yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagsusuring ito. Patuloy na mag-usa at asuriing mabuti ang sarili niyong mga napapanood at binaniniwalaan online. Hanggang sa muli,